Ako si Maria at ito ang aking kwento. Hindi pa rin umuwi si Harleen, sir. Nag-isang linya ang kilay ni Fernan. Sa sagot ni Marcela nang tanungin niya to tungkol sa dalaga, halos madurog ang cellphone niya sa diin ng pagkakahawak niya nang di nito sagutin ang tawag niya. Shit! Naparundag sa gulat sa Jomar na iba to ng binata ang cellphone dahilan para mabasag to. Maging sina Marcela, Ana at iba pang nararooy na hintakutan na napaatras sa gulat. 3 araw na simula na manggaling si Ismael dito. 3 araw na rin umiiwas sa kanya si Harleen. Hindi ito matanggap ni Fernanda, sanay siya na ang dalagang palaging lumalapit sa kanya. Di niya kasama nito ang lalaking nakita niyang kasama nito nung nakaraan. Lalong uminit ang ulo ni Fernanda sa naisip. Ano bang nangyayari sa akin? Isip-isip ng binata. Pagkasakay ng kotse niya, pinasibad niya to paalis. Baka kailangan lang niya mag-unwind para mahimasmasan siya. Pagdating sa bar, sabay niyang dumating ang mga kaibigan na sina Gushon at Arvin. Kadarating lang kahapon galing China. Mukhang mainit ang ulo natin ngayon, duda. Don't tell me ibang babae ang dahilan. Nang kumunot ang noon ni Fernan at bahagyang tumawa si Gushon. Di kita nakita nagkaganyan dahil kay Ines. So I assumed ibang babae ang dahilan at mukhang tama ako. Walang katuturan ang sinasabi mo. Asik ni Fernandito bago sinid ang laman ng alak na basong hawak niya. Batid ng binata, aalaskayin lamang siya ng mga kaibigan kung aamin siya na totoo ang sinabi nito. Nasaan ang Fernan na kilala ko na hindi nagkakaroon ng problema pagdating sa mga babae? Dumating na ba ang karma mo? Di sumagot si Fernan sa pang-aalaska ni Lino. Tayong nasa isip ng binata, si Harleen at ang pag-iwas nito. Kailanman hindi nagpa-apekto si Fernan sa isang babae kahit kay Ines. Dahil para sa binata, babae lang sila. Madaling palitan. Ngunit ngayon nagugulong isip niya dahil kay Harleen. Hindi ka mapapatawad. Oras na pagtaksilan mo ko. Shit! Bakit paulit-ulit niyang narinig ang sinabi nito? Samantala, sa kalapit na bar nagkakasiyahan sina Lucy, kasama sina Ines at ang iba pa nilang mga kaibigan. Teka, di ba nandito tayo para mainom at magsaya? Ba't mukhang mga Biyernes Santong mukha ninyong lahat? Ani-lani nang mapansing mainit ang ulo ng mga kaibigan niya. Di maipintang mukha nila at mukhang wala sa mood para magsaya. Ines na binagsak ni Ines ang hawak na basa sa mesa. Paano niya magagawang magsaya? Gayong ramdam niyang nanlalamig si Fernan sa tuwing magkasama sila. Ni ang tugunin ng halik niya, hindi nito magawa. Napailing naman si Marco habang nilalagyan pa ng alak ang basa ni Lucy. Dahil nasa ibang bansa ang mommy nito ngayon, malaya tong nakakalabas. Yun nga lang mainit ang ulo nito dahil hindi sinabi ng mommy nito kung nasan si Almaro, kahit alam na nito ang kinaroroon ng binata. Ang kadarating lamang na si Dahlia ay padaskol na naupo sa bakanting upuan. Tumingin kina Ines at Lucy. Nakita ko sina Almaro at Fernan sa The Bar sa bar. Baka gusto niyong puntahan, sabi niya bago nagsindi ng sigarilyo. Si Almaro, sigurado ka? Bumuga ng usok si Dahlia bago nakairap na sumagot. Mukha ba ako nagsisinungaling? Dinaan ang dalagang kuya doon para ipahatid dahil lasing na to na makita niyang dalawang lalaki. Nagmamadaling umalis si Lucy. Kailangan niyang mapuntahan si Almaro bago pa ito makaalis. Ines na bumaling si Lucy ng tingin kay Ines nang sumakay ito sa kotse niya. Inirapan niyang kaibigan bago pinandar ang kotse niya. Wala siyang oras para makipagtalo dito ngayon. Humawak si Almaro sa ulo nang makaramdam ng hilo. Mukhang naparami ang inom niya kahit nahihilo na siya. Pagkalabas ng men's room, dumiretso si Almaro sa mesa nila ng mga kaibigan niya. Ngunit nahinto ang binata sa paglalakad nang maagaw na pansin na isang pares na magkayakap at halos maghalikan na si Fernan at si Ines. Biglang lumitaw sa isip ni Almaro ang luhaang mukha ni Harleen. Nagangalit ang ngipin. Lumapit siya sa mga to. Dala ng kalasingan, hindi niya na nakontrol ang sarili. Oh my God! Tili ni Ines sa gulat nang bigla may sumuntok kay Fernan na kinatumba nito. Shit! Mura ni Fernan habang hawak ang gilid ng labing dumugo. Nang makabawi, mabilis tumayo ito at gumanti ng suntok.
Almaro! Yumakap si Lucy sa babang na Almaro upang awatin to. Ganoon din sa Ines kay Fernan. Parehong walang gustong magpapigil sa dalawa kaya naman, inawat atong lahat ng bouncer na naroon. Punching behind someone's back is so girly, Salvacion. Ganyan ka katakot sa taong mapapabagsak sa family business ninyo? Pinahid ni Fernan ang dugo sa gilid ng labi bago ginisihan si Almaro na hanggang ngayon namumula sa galit, nakatingin sa kanilang dalawa ni Ines. Magpapabagsak. Kaya ba hanggang ngayon hindi mo magawa? Maangas na balik tanong ni Almaro na kinakuyom ng kamao ni Fernan. Hindi ako magpapatalo sa iyo, Crawford. Hindi pagdating sa negosyo o pagdating sa kanya. Hindi siya nababagay sa gagong katulad mo. Kunot ang noo ni Fernan habang sinundan ng tingin si Almaro na papalayo. Sino ang tinutukoy nito? Babe, ayos ka lang ba? Tinabig niya ang kamay ni Ines nang hawakan siya nito. Ano bang problema, Fernan? Tell me, baka makatulong ako. Problema? Naalala ni Fernan si Harleen. Problema bang matatawag ang pag-iisip sa dalaga? Nababaliw na yata siya. Dinig ni Fernan ang pagtawag sa kanya ni Ines, ngunit hindi ito nilingon ng binata. Wala na siya sa mood kanina, lalo na ngayon, sa biglaang paglitaw nito upang kulitin siya. Naninibago siya kay Ines. Hindi ito clingy sa public place katulad nito, pero kanina kulang na lang, lingkisin siya ng dalaga na parang ahas. Kinuha ni Fernan ang cellphone sa bulsa. Mahina siyang nagmura na makitang walang reply si Harleen sa mga messages niya. Hanggang kailan siya balak iwasan ito? Hindi po pwedeng hindi sila magkausap ni Almaro. Pagkakataon to ni Lucy para makausap na rin ang binata. Di siya makapaniwala sa ginawang aksyon kanina ng binata. Di gantong pagkakakilala ni Lucy kay Almaro. Hindi tong klase ng taang basta nagpapadala sa damdamin. Kabaligtaran ng aksyong ginawa nito kanina. Almaro! Nasaktan siya nang tabigin ni Almaro ang kamay niya nang hawakan niya to. Ano bang nangyayari sa'yo? You're not supposed to do that, especially in public. Lasing ka ba? Stop following me, Lucy. Asek ni Almaro sa dalaga. Alam mong hindi ko magagawa ang gusto mo. Of course. Hindi mo gagawin dahil wala ka naman ginawa kundi pestehin ang buhay ko. Galit na hinarap ni Almaro si Lucy. Kahit anong gawin niyang takas ngayon, alam ng binata huli na. Dahil makatakas man siya ngayon sa dalaga, alam na ng mommy nito kung saan siya tumutuloy. Lumipat man siya, matutukoy pa rin kung nasan siya dahil sa pagsubaybay niya kay Harleen. Bakit kasi hindi mo pa ako tigilan, Lucy? For heaven's sake, tantanan mo na ako. Alam nating dalawa kahit anong gawin mo, hindi kita mamahalin. Kinagat ni Lucy ng mariin ang labi. Ilang beses na pinaramdam sa kanya ni Almaro na wala na siyang pag-asa noon pa. Ngunit mas masakit ang nararamdaman niya ngayon dahil harap-harapan ng pagre-reject nito sa kanya ngayon. Inawakan ni Lucy ang kamay ni Almaro, ngunit sa ikalawang pagkakataon, tinabig nito ang kamay niya. Bakit ba hindi mo ako makuhang mahalin, Almaro? Ano bang kailangan kong gawin para mahalin mo ako? Wala siyang panahon para sagutin to sa paulit-ulit na tanong. Nakadama ng pagkairita ang binata nang humarang si Lucy sa pinto ng kotse niya. Di inaasahan ng binatang hahawakan itong mukha niya at hahalikan siya. Shit, Lucy! Napaigik si Lucy nang malakas tong itulak ni Almaro. Daig pa ng dalagang sinampal sa lantarang pagpahid ng binata sa labi nito na para bang nandiris na lumapat ang labi niya. Dahil ba to sa babaeng yun, Almaro? Dahil ba sa kanya di mo ko kayang mahalin? Ano bang wala sa akin na nakita mo sa kanya? Ano, Almaro, sabihin mo? Kinuha ng dalagang kamay ni Almaro, pinatong sa isa nitong dibdib. Umaasang magigising ang pagkalalaki nito, na kahit sa ganon patulan siya nito, ngunit hindi ito umepekto. Hinila ng binata ang kamay at dismayadong tumingin sa kanya. You know the reason why I don't like you, Lucy. Hindi yun sa kung anong meron o wala ka, dahil yun sa ugali mo. Huwag mong idamay sinong babae sa hindi ko pagkagusto sa'yo, dahil kahit walang babae sa buhay ko, hindi kita mamahalin. Nagunahan sa pagtulo ang luha ni Lucy. Galit, pagkapahiya, panibugho ang nararamdaman niya ngayon. Hindi para kay Almaro, kundi sa babaeng nakita niyang kasama nito. Humiyaw si Lucy sa galit nang makaalis na si Almaro, sakay ng kotse nito. Agad namang lumapit si Margot sa kanya na nag-aalala. Samantala, bakit narito pa to? Hindi ko siya masusundan na flat ang gulong ng lahat ng kotse natin.
What? Pinahid ni Lucy ang luha at inis na sinundan si Margo para tignan ang gulong ng mga kotse nila. Tama, puro flat ang mga tot, parang sinadya pang sirain. Buisit, sino na naman gagawa nito? Kung kailan naman chance na nilang malaman kung saan nakatira si Almaro, tsaka pa nangyari to. Samantala, nagmamadaling umalis si Ricky matapos siguruhin na hindi na masusundan ni Lucy si Almaro. Pinahid ni Almaro ang labi matapos hihinto ang kotse niya sa gilid ng daan. Nagiging aggressive na si Lucy ngayon. Mukhang nasabi na ng mommy nitong tungkol kay Harleen dahil alam na nitong tungkol sa dalaga. Kinuha ni Almaro ang cellphone at tinawagan si Harleen, pero tulad na nagdaang araw, di nito sinasagot ang tawag niya. Gusto kong mapag-isa, Kuya Almaro. Naalala niyang sabi ni Harleen nitong nakarang araw na yayain niyang kumain to sa labas. Labagmad sa loob niya, sinunod niya ang gusto nito. Wala silang relasyon ni Harleen pero daig pa niya ang nobyo, kumag-alala at mangulila. Nahihibang na yata siya sa dalaga. Kumuyom ang kamao niya na maalala niya ang nakita niya kanina. Gago ka talaga, Fernan. Tama nga ako. Ginawa mo lang palakiputa si Harleen. Binuksan niya ang bintana ng kotse nang kumatok si Mr. Manguera sakay ng motorsiklo. Sa ngayon, hindi ka masusundan ni Ma'am Lucy. That's good, Mr. Manguera. Pero sa palagay ko'y wala nang silbi kahit magtago pa ako. Alam ni Tita Agnes kung nasan ako at di magtatagal. Siguradong malalaman nilang tungkol kay Harleen. Wala nang dahilan para patagalin pa to. Sasabihin ko na kay Harleen ng totoo bago matapos ang buwan. Tiyak na matutuwa si Chairman pag nalaman niyang desisyon mo. Di na makapaghintay si Luther na makita't makasamang apo. Kaya naman alam ni Ricky, matutuwa ang matanda sa magandang balitang sasabihin niya rito. Pero mas makakabuti kung pansamantala kang lumipat, sir. Nakamasid at nakamanman sa iyong tauhan ni Ma'am Agnes. Hindi masama na mag-buy time para tumagal ang impormasyon na makalap nila tungkol sa inyo ni Ma'am Harleen. Tama si Mr. Manguera. Makabubuting lumipat muna siya. Nagliwanag ang mukha ni Almaro na makita ko sinong tumatawag sa cellphone niya. Harleen? Kuya Almaro. Agad nag-alala ang binata nang marinig ang iyak nito sa kabilang linya. Ang sakit-sakit na. Bakit nagawa niya sa akin to? Sumisigok na iyak pa nito. Calm down, Harleen. Nasaan ka? Susunduin kita. Sobrang nag-aalalang tanong niya. Ngayon lang siya tinawagan ni Harleen at umiiyak pa, kaya hindi niya maiwasang mag-alala. Nang sabihin nito kung nasan to. Agad niyang pinasibad ang sasakyan para puntahan to. Parang dinudurog ang puso ngayon ni Harleen habang umiiyak siya dito sa park. Di siya makapaniwala sa nakita niya. Nasiraan kasi sila ng sasakyan sa tapat ng isang bar. Sakto pagkababa nila nakita niya si Fernan kasama ng ate niya. Nakayapa ang ate niya mula sa likuran ni Fernan. Akala niya dala lang ng pagod at paggamis kaya niya nakita to. Ilang araw niya na kasing iniiwasan si Fernan. Gusto lang niyang magpahinga sa nakakapagod na relasyon nila dahil nasasaktan na siya. Pero nakita niya tong napatingin sa kanya at halatang nagulat. Mukhang hindi inaasahang mahuhuli at makikita niya. Akala niya si Almaro ang darating dahil itong tinawagan niya pero nagulat siya na si Fernan ang nasa harap niya ngayon. It's too dark here. Umuwi na tayo. Hinila niya ang kamay mula dito. Ayoko. Hindi ako sasama sa'yo kaya bitawan mo ako. Bumuntong hininga ito. Please, Harleen, magpapaliwanag ako pag uwi. At anong sasabihin mo? Na hindi mo sinasadyang nagkita kayo? Sasabihin mo ba na ganon din itong nakaraan? Huwag mo akong gawing tanga, Fernan. Kitang-kita ko niyakap ka ni ate pero hinayaan mo siya. Bakit? Dahil ba mahal mo pa siya? Masakit itanong to sa taong mahal mo, pero kailangang malaman ang sagot kahit masakit at maaaring kadurog kung oo ang isasagot nito. Pero tulad ng nakaraan, nakatingin lang to sa kanya. Ngunit sa pagkakataong to may emosyon siyang nababasa sa gwapong mukha nito. Na hindi naman niya alam kung ano. Kaya ba hindi mo ako masagot dahil hindi mo na ako mahal? Si ate pa rin ba ang mahal mo? Hinampas niya to sa dibdib. Paano naman ako kung wala ako dito, Fernan? Saan ang lugar ko dito sa puso mo? Lalo siyang naluha nung yakapin siya nito. Imbes gumaan ang dibdib niya, lalo lamang tong bumigat. Malakas na tinulak ni Harleen papalayo ang binata. Nadaanin mo na naman ako sa yakap mo. Saan pa? Sa halik mo. Sa matamis mong salita, anong kala mo sa akin, Fernan?
Isang batang madaling patahanin sa pag-iyak? Oo, ito ang unang tingin ni Fernan sa dalaga. Madaling utuin. Ngunit sa pagkakataong to, hindi yun ang nakikita niya kay Harleen. Sa paningin ni Fernan, parang babasaging kristal si Harleen. Kailangan alagaan at bantayan na huwag mabasag. May mali sa kanya at tiyak to ni Fernan. Hindi ganito ang pananaw niya noon patungkol sa dalaga. Wala siyang pakialam dito o sa kahit sino. Pero bakit ngayon ay mahalaga sa kanyang iniisip nito? Kaya naman na makita niya to kanina na umiiyak at umalis ay sinundan niya ito. What is wrong with him? Ayoko na, Fernan. Nagulat si Fernan sa sinabi ni Harleen. Ayoko na ipilit ang sarili ko sa lalaking di naman ako mahal. Napapagod na ako, Fernan. Akala ko kaya ko pero hindi pala. Habang tumatagal lalo lang ako nasasaktan. Saka mo na ako kausapin pag alam mo ng sagot sa tanong ko. Kung hindi mabuti pa, itigil na natin to. Si Harleen, tinatapos ang lahat sa kanila. Kumuyom ang kamao ni Fernan, hindi niya to matatanggap. Harleen, nabigla si Fernan na makita si Almaro. Ano ang ginagawa ng lalaking to dito? Kuya Almaro, nag-isang linya ang kili ni Fernan. Kuya Almaro, magkakilalang dalawa? Thanks God you're safe. Anong ginagawa mo dito sa park? Madaling araw na't madilim dito. Natigilan si Almaro. Tulad ni Fernan, bumukas sa mukha nitong pagkadisgusto na makita ito. Ano ang ginagawa ng lalaking to dito? Naggalawan ang panga ni Fernan na mukhang hinawakan ni Almaro ang pisngi ni Harleen para pahirin ang luha nito. Napasinghap si Harleen sa pagkabigla nang hilahin ni Fernan ang isang kamay niya. Aray! Napanguwi ang dalaga nang si Almaro naman ang humila sa kabila. Nalimutan yata ng dalawa na maliit na babae lang siya at payat dahil kung maghilahan ng kamay niya para bang napakalaki niya. Nabigla si Fernan nang tabigin ni Harleen ang kamay niya na nakahawak sa kamay niya at piliin itong kamay ni Almaro na nakahawak sa kamay nito. Tara na, Kuya Almaro. Umalis na tayo. Nang tumingin si Harleen na may pagsamo, agad na naunawaan ni Almaro ang nais ng dalaga. Niyakan niya to paalis. Ngunit di pa sila nakakalayo. Hinatak ni Fernan si Harleen mula sa lalaki. Sa akin ka sasama at hindi sa kanya, Harleen. Hindi mo kilala ang lalaking yan. Huwag kang mamilit ng taong ayaw sumama sa'yo, Crawford. Baka isipin kong desperado ka sa babae ngayon. May pangiinsultong wika ni Almaro na ikinakuyom ng kamao ni Fernan. Nobya ko si Harleen, kaya't sa akin siya sasama ngayon. Lalo lamang natawa si Almaro. Nobya mo nga, pero mahal mo ba? Nang di nakasagot si Fernan, gumisi si Almaro. Wala kang karapatan ako ing nobya si Harleen. Kung papaiyakin mo lang din. Tulad ng sabi ko sa iyo kanina, hindi ako magpapatalo sa iyo pagdating sa kanya. Hindi ako papayag na mapunta sa isang gaya mo si Harleen. Mahinang wika naman ni Almaro sa lalaki. Natigilan sandali si Fernan. Kung ganon si Harleen ang tinutukoy ni Almaro kanina sa bar. Nag-igtingan ng kanyang panga na maglakad papalayo ang dalawa sa kinaroroonan niya. Sa mga oras na to, hindi pa rin makapaniwalang siya ang pinili ni Harleen. Salamat nga pala, Kuya Almaro, ha? Pasensya ka na dahil ikaw ang tinawagan ko. Wala kasi akong choice. Ayoko malaman ng mga kaibigan ko na umiiyak ako. Don't mention it, Harleen. I am glad you called me. Tsaka basta para sa'yo nakahanda akong dumating kahit anong oras. Kung sana ganito rin siya kahalaga kay Fernan. Habang lula ng kotse ni Almaro, walang ginawa si Harleen kundi umiyak. Mahal na mahal niya si Fernan pero kino-question niyang sarili niya. Tama bang magtiis siya? Ganong paulit-ulit na siya nitong sinasaktan? Gusto lang niyang malaman kung mahal ba siya nito, pero mukhang siya lang nag-iisip nun. Anong plano mo ngayon? Wala ka ba talagang balak balikan siya? Sa isang coffee shop po na sila tumuloy ni Almaro para magkape. 4:00 na, pero di siya dinadalon ng antok. Mahapdi ang mata niya, kakaiyak niya. Hindi ko alam. Malungkot siyang tumingin sa labas ng glass wall. Naiiyak na naman siya. Di niya akalaing magagawa niyang sabihin kay Fernan na tapusin na nilang lahat. Mahal na mahal niya si Fernan pero nasasaktan na talaga siya. Sa relasyon pala, minsan kailangan ng pahinga. Pero babae lang siya, marupok sa pagmamahal. Kaya ako magsisisi si Fernan at sasabihin sa kanyang mahal siya nito, patatawarin niya. Huwag lang niyang mapatunayan na ginawa lamang siya nitong panakipbuta sa atin niya.
Tsaka, kailangan niya rin mahanap ang Kuya Ismael niya. Gusto niyang malaman ano ang sasabihin nito. Pakiramdam niya napakahalaga ng sasabihin nito sa kanya. Matapos ihatid ni Almaro si Harleen, hinintay muna to ng binatang makapasok sa bahay ng kaibigan nito. Mawawala na siya ng karibal sa dalaga, ngunit hindi siya masayang makita tong lumuluha. Naabutan ni Harleen ang kaibigan na si Tanya, nakaupo sa sofa ng lalalim ang mata. Na makita ni Tanya ang dalaga agad tong tumayo at nilapitan to. Bakit ngayon ka lang? Ang sabi ni na Sir Conrad, alauna pa kayo umuwi at naghiwalay dahil nasiraan ng sasakyan. Bigla ka na lang daw nawala. Alam mo, lahat kami hindi pa natutulog sa pag-aalala sa iyo. Napanguwi si Harleen sa higpit nang yakap sa kanya ni Tanya. My God! Naisip namin baka nakidnap or pinagsamantalahan ka na dyan sa daan. Okay, sorry. Taas ito ng kamay nang tingnan ni Harleen ng masama. Ikaw naman kasi. Pinag-alala mo kaming lahat. Teka, bakit namamagang mata mo? Umiyak ka? Wala ring silbi kahit iiwas pa ni Harleen ng mata. So umiyak ka nga. Nagtalo kayo ng secret boyfriend mo kaya ka nawalang bigla? Eh di sana nag-text or tumawag ka, diba? Nasira pa yung beauty rest ko dahil sa'yo. Sorry ha. Sakto kasi pagtawag ko kay Kuya Almaro, nalobat yung phone ko. Kuya Almaro? Mahinang sinundot ni Tanya ang tagiliran ni Harleen. Ang cute ng tawagan niyo ha, kuya? Napailing ang dalaga. Anong tawag sa mas matanda sa'yo, di ba, kuya? Nasa bahay ni Tanya ngayon si Harleen. Dito siya pansamantalang tutuloy habang wala siya nakikitang apartment na afford ng kinikita niya. Nagdesisyon ng dalaga na hindi na bumalik sa bahay ni Fernan. Nung una, tumutol si Aling Marcela na nag-aalala to sa kanyang mamuhay mag-isa. Pero kalaunan pumayag din ng matanda. Siguro dahil nakikita nitong sobrang nasasaktan siya, kaya kailangan niya muna lumayo kay Fernan. Dahil antok na antok, natulog muna siya sa may sofa. Ayaw niya matulog sa kwarto ni Tanya dahil nakakahiya. Nakikitulog na nga lang siya, sisiksik pa siya sa kwarto nito. Pagising niya, wala na si Tanya dahil pumasok na to. 11:00 na siya nagising. Ayaw pa sana niyang tumayo para kumilos pero kailangan niya maghanap ng apartment na tutuluyan. Nagkakaroon silang 3 hanggang 6 na event sa isang linggo at puro malalaking kliyente pa kaya't kampante siya, makakaipon ng malaki para mabuhay mag-isa. Sobra pa yon para makapag-aral siya. Di niya kailangan ng pera ni Fernan. Matapos kumain ni Harleen, lumabas siya ng apartment ni Tanya. Nagulat siya na makita niya si Almaro, naghihintay sa kanya sa labas. Anong ginagawa mo dito? Nabanggit mo na maghahanap ka ng apartment ngayon, kaya pumunta ako dito para samahan ka. Ano, tara? Wala ba tong trabaho? Napansin kasi niya lagi itong may oras para samahan siya. Sa bagay, mayaman nga pala to at maraming tauhan na po pwedeng humalili sa trabaho nito. No way. Don't tell me dito ka maghanap ng apartment. Di maipinta, nilibot ni Almaro ang mata sa paligid. It seems dangerous here, Harleen. Humanap tayo ng lugar na mas ligtas kesa dito. Okay na ako dito, Kuya Almaro. Kailangan ko lang makisama para hindi ako mapahamak. No, hahanap tayo ng ibang lugar. Giit nito habang inaayos ang suot na face mask at sombrero. Mariin siyang umiling. Ang kulit mo naman eh. Nilibot ng dalagang mata sa paligid. Napakalayo ng environment ng lugar na to sa kinagisnan niyang lugar. Masikip, may pagkamabaho, maingay. Halo-halo ng mga tao, mapabata o matanda na nakaharang sa daan. Pero ang sabi ni Lorna, murang upa at abot kaya. Harleen! Kumaway siya kay Lorna nang makita to. Kala ko di ka na darating, anong oras na? Natigilan to na makita si Almaro. Uy, ikaw ah. Di mo sinabi kasama mo pala ang nobyo mo. Teka, magli-live-in na ba kayo? Namala siya sa hiya. Hindi kaibigan ko lang siya, ikaw talaga. Mukhang dito naniwala dahil nakuha pa magsabi ng we sa kanya. Di nagtagal nakahanap rin siya na matutuluyan sa tapat lang ng bahay ni Lorna. Maliit lang ang bahay, sapat lang para sa kanya at sa isa o hanggang 2 bisita. Tsaka 4,000 lang renta bukod sa bayad sa kuryente at tubig. Malinis din sa loob kaya't walang kailangan masyadong ayusin. Tumingin siya sa maliit at nag-iisang kwarto na naroon. Mabubuhay na talaga siyang mag-isa at malaya ngayon nang walang tulong ng kahit na sino.
Ano kayang buhay ang naghihintay kay Harleen ngayong tuluyan na siyang bumukod kay Fernan? Sa paglayo ni Harleen, magkaroon na kaya ng puwang sa puso ni Fernan ang dalaga? Makausap at masabi pa kaya ni Ismael ang katotohanan kay Harleen tungkol sa masamang plano ni Ines at Fernan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.